One of the business model na napag-usapan natin men is yung affiliate marketing. Gaano kaganda, no? Maraming mga business, I believe Coach Nel, may mga traditional business ka na nasimulan bago yung ginagawa natin ngayon, tama ba? Oo naman, actually nga 2004 pa lang, Hmm, traditional business na, talaga? na So nagsim ilang ilang years ka na as traditional business owners? ano na kasi 2004 pa lang, eh. So, ang tagal na coach. Hmm, Buti naman 'di ba? 2014, 2024, 2 ano na, decades. 2 decades na, 21 years na, Yes. na akong ano, kung ano-ano pinaggagawa ko, self-employed type Pag na business, tech-based business. pagdating sa experience nandun na. Oo, ano na, talagang nakita ko na halos din lahat. Mm, And marami rin akong kilala, iba't ibang mga business, mga milk teas, mga food business, mm. food carts and everything. Iba pa rin talaga yung ano, eh, yung nung nakilala ko yung affiliate marketing Yes. na Yeah. hindi na lahat iisipin mo, eh, Siguro before we start 'di 'no, ba? for those people, na nakikinig, what is affiliate marketing? Ano ba yung affiliate marketing para sa'yo? Ano yung affiliate Para marketing, sa'kin yung Coach Nel? affiliate marketing is all about, promoting someone else's product na Tama, hindi mo pag-aari. exactly. 'Di ba, it's either, physical product or serbisyo. Gano'n ang affiliate marketing. Wherein kung saan ang kailangan mo lang talagang masterin diyan is all about marketing, Oo, content marketing, basta anything about kung ano, marketing, effective promotion, 'yun tama. lang yung talagang trabaho mo bilang affiliate 'no? So, parang itayo Tama, yung nagiging ambassador or a middleman. Meron ako tama, isang napakinggan na ano, na podcast din yun. Why not talagang seryosohin yung ano, affiliate marketing kasi nga instead na yung mga big company ang kumikita, yumayaman sa mga pera ng mga advertiser kasi do'n pumupunta, eh. Kung tama, ipo-promote mo yung brand, hmm, product, kailangan mo ng advertisement. tama, Saan pupupunta yun? Kay Google, mm, kay Facebook, sa mga big company. So oo, ngayon, ang nare-reward ngayon yung mga affiliate, yung mga ambassador, kagaya tama, natin. tama. And win-win siya para sa akin. Ang gandang business kumbaga. Ang talino na nakaisip nun. Hindi ko alam kung sino nakaisip ng affiliate marketing pero buti na lang talaga Thankful, nagawa yung business model na yun mm, para matulungan din yung tama, mga ano, kagaya natin, oo, mga content creator, coaches na nagsisimula sa online, nagbibigay nagpo-provide ng value. So malaking help talaga kapag, yun isang yung business model ng affiliate marketing. Yeah, so yun. Anong year ka nag-start sa affiliate marketing, Coach Nel? actually 2014 nag-start na ako diyan, Mm. Ano yung yung unang product na binebenta niyo? May mga naalala ka? digital din, Digital kay product. Coach Edward din. Mga Oo, courses. mga courses, Alright. it's all about, papaano mo, ipo-promote yung brand mo sa online and kung meron kang existing products and services, magkaka-ideya ka na doon kung papaano mo siya ipo-promote sa online. Mm. Eh, kaya lang that time hindi tanggap ng tao ang ano, eh, hindi tanggap sa Pilipinas yung ano, na ang produkto is digital. Kapagka meron kang business, legit 'yan 'pag may physical product na nakukuha ang tao. Mm. Ang alam nila dati, ang physical products yung mga health and wellness, mga health packages, gano'n yung common. Ang digital kasi is a form of product also, 'di Yes. ba? Na itong lately, itong mga ano na 2020s na tinanggap yung gano'ng idea, Yeah. 'di ba? Software Oo, is a digital product. Yung mm, mga OS na ginagamit natin sa mga mm. computer, Windows, sa Mac, oo, Windows, yung Microsoft Excel, lahat yan is a tama, digital product naman. Android OS, So, I believe nandun na rin naman tayo, natanggap oo, na talaga ng mga consumer and dati pa rin naman, hindi lang siguro masyado silang na-educate sa mga product na yon, digital mm, product. Pero right now, I believe sobrang ano, aware na rin yung mga Pinoy na mm, sobrang helpful talaga yung mga digital type of product. tanggap na, So, oo, yun, from 2014, almost parang magkasabayan lang tayo, Coach, ganun din mga 2013, 2014 until now, affiliate marketing din yung, ginagawa ko and as an OFW before na nagtrabaho sa Middle East, affiliate marketing business yung nag-ano sa'kin, sumalba, nagbigay ng breakthrough para makapag-for good, makauwi, and makapag-help din sa mga kababayan natin. So, nakakatuwa. So, yun 'no, para sa'yo Coach Nel 'no, kung papipiliin ka,
let's say, binigyan ka ng chance 'no, magsimula ng traditional business na ikaw yung gagawa ng lahat or magsimula sa affiliate marketing na halos nandiyan na yung mga dapat mong ano, gamitin para mai-market siya ng tama. Para sa'kin ano, eh, mas maganda pa rin affiliate marketing. Kasi hindi lahat ng tao merong millions, eh, Hmm, para magsimula ng malaking klase ng negosyo, okey. 'di ba, or mga six figure na budget. Ano bang negosyo mo before? Matanong ko lang, personal. Dati kasi ano, eh, Nagsisimula ka? nung nagsisimula ako ano, yung nagbebenta ng mga computer parts, Hmm, business din yun, 'di ba? yes, yes, yes. Nag-i-storage ka ng mga motherboards, mga memory, lahat ng parts ng Memory. computer na ano, na nagagamit. Mm, Pagka na may nasisiraan ng computer parts, gano'n. Yun nga lang, parang wala ka talagang freedom din na mm, ano, na time sa family, na instead na 'di ba dapat kasama mo yung family mo kahit nasa bahay ka lang puwede mong gawin. Kasi gano'n ang affiliate marketing, eh. mm. Kahit nasa bahay ka lang talaga puwede mong gawin. Yun nga lang talaga, it's all about, mindsetting din and yung tamang vehicle na napili mong affiliate marketing na salihan din. Tama. Kasi mahalaga rin yun, eh. And sino rin yung nagpapatakbo kung talagang alam ba nila yung ginagawa nila. We are thankful na we are blessed kasi nga yung mga tinuturo sa'tin wala sa YouTube, eh. Wala rin sa Google. Although may mga pahapyaw dun, pero it's not complete na 'pag natutunan mo yun, you have to put it all together, 'di ba? Sa Google, sa YouTube, tama naman may YouTube University, they say it always na gano'n, meron namang YouTube, eh, YouTube ko na lang. Well, hindi lahat kaya mo makuha ng libre, Yes, gano'n. agree ko dun 'no. Iba 'yun and 'pag bayad talaga iba. Kumbaga sa ano, sobra pa dun sa ano, kung magkano lang ang entry diyan, Mm, para lang turuan ka ng mga coaches na 'yun, mm, sobrang ano siya, eh, sobrang grabe yung offer. Napakalaki nung nakukuha mong value versus dun sa tama. panimula mo, Yeah. na kayang-kaya ng mga Pilipino sa Pilipinas na magsimula. Mm, Kailangan lang talagang buksan yung isip and tingnan yung malaking bigger possibility ba mm, na hindi lang 'yan yung puwede, hindi lang yung namamasukan ka, traditional na na parang nasanay ka na 300,000 yung nilabas mo, mga food cart business, mm, 'di ba? Tapos hindi ka nga nagtanong kung kailan babalik, eh. Tapos mm. pag affiliate marketing, ang dami mong tanong na samantalang 'di ba, hindi naman gano'n kalaki ang puhunan para sabihin mo na made-develop pa yung mindset mo, yung skill set mo, heart set mo, and yung spiritual mo. Yes. Yun yung So, pinaka-ano, eh, agree pinaka din. hindi nakikita ng karamihan. Kaya hopefully makita rin ng mga kababayan nating Pilipino. So, next na pag-usapan natin, Coach Nel, is what's working right now sa affiliate marketing. So, para to give you a context 'no, si Coach Nel and me is nasa isang community na kung saan, tumutulong kami sa mga kababayan natin na makapagsimula ng kanilang business. Kung meron man silang business existing, puwedeng pinandagdag nila yung business na yun or sa mga magsisimula 'no, ito yung ino-offer namin na vehicle which is yung RevShare affiliate program. So, what's working right now pagdating sa affiliate marketing is yun yung mga ishi-share namin sa inyo. Kung mag-a-affiliate marketing ka, kailangan right offer or product yung binebenta mo, 'di ba? Kasi magaling ka nga sa strategy, andiyan nga yung mga audience pero hindi naman tama yung offer mo, hindi siya walang ano, walang tumatangkilik, walang problem na naso-solve yung offer na yon, mahihirapan ka ring ibenta yon. Tama, Pangalawa is right skill na dapat mong i-ano, aralin sa sarili mo or skill or information na dapat mong malaman paano gagawin yung affiliate marketing. Importante kasi yun yung skill pagdating sa ginagawa mo sa pagpapatakbo ng negosyo. Kami ni Coach Nel galing kami sa mga iba't ibang traditional business. Um, Mahirap talaga kapag wala kang, kaalaman dun sa pinasok mong negosyo, lalo na sa mga traditional business 'no. Importante yung skill. Pangatlo, eto tingin ko sa affiliate marketing, yung community, tamang community. Kasi maraming affiliate, talagang affiliate lang talaga, promote, promote, promote. Pero wala silang community na kinabibilangan na kung saan iyon yung mag-ano sa kanila, mag-help pa to level up and ano pa, upgrade yung kanilang skill. So, yeah, that's my ano, my suggestions kung sa papasukin mo talaga 'tong affiliate marketing, seryoso ka at interested ka, importante yung tatlong bagay na yun, right?
product, offer, right skill, information, and the right community na na pipiliin mo. So, para sa'yo, Coach Nel, since magkasama naman tayo sa affiliate marketing business natin, ano yung nagwo-work sa'yo ngayon sa ginagawa mo? Unang-una sa lahat, bago ko sagutin yung question mo, 'di ba, Coach Jen, 'no? Sobrang agree ako sa mga sinabi mo, 'no? And those are the basic foundation Yes. na kailangan talaga meron yung affiliate marketing na gagawin mo Mm. para talagang kahit first timer ka, yung you will never be wrong na sabihin mo na kahit, ginawa ko na yung lahat diyan, pero parang wala pa ring nangyayari. Yung pala may mali sa tatlo, may kulang doon or may missing piece sa tatlo. Mm. Yung sinabi mo kanina tama. Tama, tama. May kulang dun kaya hindi ka rin siguro nagiging successful dun sa pinasok mong affiliate business na ganun. Yes, yes. So, for me, what's working right now is siyempre yung tinuturo sa community natin. Mm. Siyempre, nasa tamang vehicle ka naman. Yes. Yung mga skills ng mga tinuturo, kompleto naman. And para sa akin, ano rin huwag din natin kalimutan yung guidance din ni Lord. Yeah. Yun yung nag-work talaga sa akin kasi hindi naman kasi lahat nakakuha lang ng skills Mm. Kumbaga, mahirap siyang ma-acquire pag walang guidance or clarity and wisdom galing kay Lord. Yes. Ganun. Kasi parang yun yung breakthrough ko. Ay, hindi parang, yun talaga. Yun talaga. Yun talaga yung breakthrough ko. Hindi parang, sorry Yun talaga yung breakthrough ko. Kumbaga, parang, noong una kasi ang feeling ko, ang galing-galing ko, Mm. na parang kaya ko na yung lahat. Facebook ads, kaya ko yan. Mm. Content, mahihiyain ako, pero kaya ko rin naman. Nagawa ko naman. Pero, without the clarity and guidance and sense of direction and fulfillment and gratitude feeling, always, dun sa ating mighty creator, I feel na may kulang sa ginagawa ko. And nung si Lord isinama ko sa aking ginagawang business, kahit ano man yan, kahit hindi affiliate marketing, sobrang na-feel kong bless ako, masaya ako sa ginagawa ko. And especially pag may mga nagpapasalamat, "Coach, salamat sa turo mo. Dati hindi ko alam 'to." Pero nung na-under tayo sa community na sinalihan natin na affiliate marketing, we were so blessed din na makasama namin kayo as our coach. And siyempre yung community ka nabibilangan natin na lahat nagtutulungan para umangat ang bawat isa. Yun yung yun yung mas magwo-work and para sa'kin. And siyempre, hindi lang yun. Piliin natin yung talagang kumpleto yung tinuturo. Kumbaga from beginner, intermediate, saka advance. Mm. So, let's face it, hindi lahat sanay kaagad sa advance. Yes. Hindi lahat ads kaagad. Meron talagang mga seniors. Mm. Isipin mo kahit seniors, nagagawa affiliate marketing, di ba? Ang dami nating kasama sa community na 65, Yes. 61, 81, kumikita pa rin sa affiliate marketing. Can you imagine that? Paano nagagawa yun? Kasi nga, sabi nga, di ba? Right community, right support system, sobrang halaga nun. Yes. Nasa una, kailangan hand in hand, over the shoulder, may support talaga na system na talagang aalalay at talagang gagabay. Kumbaga, simula dun sa training, hanggang sa pag-implement, hanggang sa makuha mo yung tamang timpla na ginagawa, hanggang sa kumita ka. Yun yung para sa akin kailangan meron para talagang mag-work sa'yo ang affiliate marketing. Yun din yung gumana sa akin. Yes, yes, yes. So, I believe, no, kahit sa mga beginner, makukuha yung, yung na-share mo, Coach Nel. Importante talaga yung right foundation. Sa alin mang ginagawa natin, like tayo, di ba? Lahat naman tayo dumaan sa grade school, elementary. Yung iba, hindi nakapag-kinder, pero I believe, marami dumaan sa elementary, high school, and college. So, preparation yun yung yung level na yun. And level by level, dapat din yung process. Hindi pwedeng college ka kaagad pag sinimulan mo yung affiliate marketing. Kahit na matagal ka na sa pagnenegosyo. Importante pa rin talaga na dapat daanan mo yung mga basic. So, what's working sa amin ni Coach Nel, yung mga affiliate na tinuturuan, is tinuturo muna namin yung basic foundation. Ano ba yung affiliate marketing? Paano yung proper way ng marketing kung magsisisimulan na lang i-promote yung mga offer namin. So, hindi kaagad namin dinadala dun sa mga advance. Importante yun. So, yeah. So, doon naman sa advance, no? Punta tayong konti ng advance sa mga experience na, sa mga nanonood dito ng anong nag-work sa amin? Sa akin, dalawa, Coach Nel. What's working with me, and I believe nakikita ko rin naman to, and even you. Number one is
personal branding. Show kung ano ba yung magiging assumption ng mga tao kapag nakita yung mga content mo, "Uy, thank you pala sa content mo, coach ganito. Dahil dito natuto ko ng ganito, na-solve yung specific problem na matagal ko ng problema." Personal branding. So meron ng assumption ngayon yung mga audience mo. So, ngayon once na meron kang inintroduce na pwedeng offer or opportunity sa kanila or affiliate offer is mas trusted ka na at papaniwalaan ka na nila kasi credible ka. Hindi ka nag-alok ng isang product na puputi ka tapos ang itim-itim mo. Kumbaga, nagiging ka, living testimonial. You walk the talk. So, doon na ngayon papasok yung number 2 which is paid advertising. Marami kong mga kilalang content creator, business owners na heavily reliant sa paid ads and walang personal brand. Ang laki ng perang nagagastos nila, milyon-milyon ang tumatapon sa paid ads nila dahil wala silang personal branding. May conversion pero hindi ganun kaganda. Okay? Yung iba naman, personal branding lang. Talagang value lang talaga. Pero anong nami-miss? Yung opportunity pagdating sa paid advertising. Kasi both strategy, personal branding, producing multiple contents about your offer, about your personal brand, adding value, then paid advertising naman is a direct response para ipakita mo yung ino-offer mo. Mag-take action sila. So, sa akin, work together, gawin mo siya kung kaya mo sabay or one at a time. Pero kung may experience ka na before, baka possible, yun yung missing piece kaya hindi nag-work yung affiliate opportunity mo na sinalihan before or affiliate offer na binebenta mo. So, para sa akin, sobrang importante nun, Coach Nel, yung dalawang bagay na yun. How about you, Coach Nel? Tama yun, sinabi mo, Coach Jay. Kasi, hindi kasi sobrang puro ads lang na wala kang personal branding. Kasi tandaan natin, people buy from the people they know, like, and trust. Yes. Nakiliti ako Di dito. ba? KLT. Nakiliti ako eh. Di ba yung KLT principle or yung Yes. kiliti principle na alam ko sa mga magagaling na rito sa marketing, alam nyo na yun, narinig nyo na yun. It's just that siguro, hindi pa ganun kalalim yung pagkakaintindi natin. Kahit ako dati, hindi ganun kalalim yung pagkakaalam ko sa KLT na yan. Na alam ko, may mga creative naman tayo eh. Pag-affiliate ka eh, bakit hindi na lang yun ang gamitin ko? Bakit kailangan ko pang humarap sa camera para ipakilala yung sarili ko na, "Hi, I'm Coach Nel de Guzman. I can help you." Bakit kailangan ganun eh, samantalang pwede namang may mga provided naman ng mga marketing materials ang Apple, kaya nga affiliate eh. Sabihin, Yes. gawa na yung mo, marketing materials mo, why push yourself na umarap pa sa, nahiya nga akong mag-video eh, tapos pagbibidyohin mo ako. Di ba may mga ganyan? Yes. And ganyan din ako dati, na ano ba yan, kaya nga ako nag-affiliate eh, ayoko nga nakikita yung mukha ko eh. Tapos biglang mag-content pala ako dito. Di ba? Alright. Ang maganda, sa community namin, nabasag yung maling paniniwala ko about pag-content. And right now, sobrang napakalaking epekto nung pagko-content, yung personal branding ko na yun. And nagagamit ko rin yun in combination with my Facebook advertising. Nice. And mas effective pa kumpara sa you are just using others, people, content. Mas maganda pa rin kasi yung meron kang sariling nagawang content na ikaw talaga yung nagsasalita doon. And para malaman din ng mga tao na someone ka na authority dun sa ginagawa mo. Yes. Iba kasi yun eh. Kasi most people, naghahanap yan ng someone na mag-guide sa kanila sa online. And natutunan ko to kay Coach Edward, kay Coach Edward na sinabi niya, iba pa rin yung yung nag-stand up ka as authority or leader dun sa ginagawa mo. Iba kasi yun eh. And part nun, nung pagiging authority mo, Coach Jay, is yung pag-build ng brand mo. Yung sinabi mo kanina, sobrang agree ako dun. Sobrang napakagandang information ng sinabi mo na yun. And pag nakuha nyo yung mga sinasabi namin dito, ewan ko lang kung hindi ka pa rin maging successful sa affiliate marketing na papasukin mo pa lang or gagawin or ginagawa mo na sa ngayon. Sobrang priceless. Kumbaga sa nung hindi ko pa alam to, ayaw din mag-skyrocket ng result eh. Hindi rin ganun ka yung result ko, Coach. Yes. Nag-ads ako, I'm using the marketing materials. It's effective. Kaya lang, pag dumami na yung gumagamit, ano nangyayari?
Parang nade-detect na ng algorithm ni Facebook Mataas na na yung cost. oo, ang taas na ng cost. Naglalabanan kayo in the same creative na ginagamit ninyo. Kaya ang nangyayari nagde-decline yung ano niyo, yung result parang hindi gano'n ka ano, hindi mo gano'n karamdam. Unlike 'pag meron kang hindi ko sinasabing hindi effective. Effective yun, it's just that ang dami kasing gumagamit. Ang Mm, dami niyo kasing affiliates, eh, tama? When in fact kung sa'yo, hindi basta-basta kukunin yun. Magpapaalam pa nga sa'yo yung iba, eh, mm. na, "Coach puwede bang gamitin yung video mo?" Oh, 'di ba? Tama 'no, Kumbaga kasi kahit affiliate naa-attract mo, eh. ikaw yung ano, ikaw 'No? yung mukha nun. Oo, iba, 'di ba? So, ganda nun yung ano, pag-build ng authority Mm. and credibility. So, sige content creation, paano ka nakakapag-build ng credibility and authority, sa content creation, Coach Nel? Para sa'kin ang pinaka the best na start mo is talaga is yung story mo. Okey, okey. Kasi ano, eh, mahalaga pa rin o kahit ang tingin ng tao sa'yo sa mga sinasabi mo sa video mo is sobrang confident or magaling ka, ang tanong kasi sino ka ba? 'Di ba sabi ko nga yung KLT, Who are 'di you? ba who are you? Do I know you? Yes. 'Di ba? Kasi kailangan makilala ka muna nila. 'Di ba nga KLT, know, then 'pag nakilala ka na nila, dun na yung papasok yung magugustuhan ka nila, and sooner or later eventually they will trust what you are offering for them na Yes. makakatulong kung ano man yung, struggle nila sa business nila or kung naghahanap man sila ng someone na magga-guide sa kanila through affiliate marketing or kahit naman hindi affiliate marketing basta't online business. It involves authority Tama. and Anything na pagbebenta online. tama, authority and marketing pa rin. 'Di Yes. ba? Kasi maganda yung authority o organic, pero siyempre mas maganda at tama yung sinabi mo coach, i-combine mo sa paid ads. Mm. Mas the best yun kasi hindi mo na ma-maximize, eh, you are missing out, 'di ba? Yes. You are missing out dun sa potential mo pa na mas ma-maximize yung kasi at the end of the day, 'wag tayong maglokohan, kailangan pa rin natin kumita. Mm. Yes, we have to, to be out there, 'di ba? Doing contents para makatulong sa mga tao and magbigay ng value and para maka-relate sila sa'tin. Pero at the end of the day, kailangan mo pa rin mapakain yung family mo, Yes. kailangan mo pa rin makatulong sa mga mahal mo sa buhay, and yun naman yung reason kung bakit tayo nagpapahirap sa buhay. Hindi Yes. lang naman yung hindi lang naman yung gano'n na, always lagi lang din giving, 'di ba? Siyempre, we are getting paid as affiliates by solving problems ng mga ibang tao. Yun Tama. yung maganda rito, eh. Yun ang nakakatuwa. Ikaw yung ano, kumbaga yung mga affiliate yung naging, tulay, bridge para ma-discover yung product. For example, yun nga product discovery. Itong product na 'to sobrang ganda, sobrang daming or potential na puwedeng ma-solve talaga or nakaka-solve ng specific problem. Tapos hindi marunong yung gumawa ng product. Ngayon may nag-reach out na affiliate, sobrang galing, may authority para pagdating sa health, sabi natin health and fitness 'no. So meron siyang nalalaman, nag-share siya ng mga topics, mga story, testimonial na nakapag-trigger dun sa manonood ng video na, "Ay, kaya pala, I think kailangan ko yung product na 'to na gamitin kasi, naka-relate ako dun sa mga nag-share ng story and testimonial sa specific product, plus nakakuha siya ng value." So, yun yung ano, yun yung kumbaga, um, value is an exchange of a specific ano, product or an information. So, dun naggo-grow ang business, lahat ng negosyo, bunga yun ng value exchange. Bakit Apple is a $3 trillion dollar business dahil sa value na naibibigay ng brand ng Apple, ng mga devices ng Apple. So, I think yun yung dapat nating tingnan, yung mindset natin 'no, ginagawa natin yung pagko-content, pagpo-podcast 'no, hindi namin 'to gagawin ng parang wala lang. Number one, gusto namin mag-add ng value sa inyo, right information mabigay mo. Also, mabigyan kayo ng vehicle makapagsimula ng negosyo, then yung negosyo niyo 'no is lumago, magkaroon ng maraming sales, makatulong sa inyo. So, sales 'no is a oxygen ng lahat ng negosyo. Walang sales, mamamatay lahat ng negosyo, hindi tatakbo. So, ganda ng sinabi mo Coach Nel, pagdating sa pag-add ng ano, ng authority dun. So, I think iyon, yung isa sa mga kailangan niyong apply
be a trusted advisor dun sa napili mo na niche. Kung health, kailangan nakikita sa'yo. Fitness, 'no? Bebenta ka ng slimming product tapos, napaano lang, bibilhin ko ba 'to or hindi? Kasi yung nagbebenta, hindi nakikita. So, dapat gano'n. Nagtuturo ka ng teaching pagdating sa content creation, tapos never nilang nakita na nag-content ka. Wala ka ngang YouTube channel. Tapos sabi mo sa content creation, kailangan may YouTube channel and consistent sa pag-upload ng YouTube channel, mga content. Hindi rin siya connected. So kailangan 'yun, yung bagay na 'yun kailangan niyong tingnan. So ayun, sa content creation ng Coach, Nel, ano yung mas pipiliin mo? Viral content or a content na merong high impact dun sa target audience mo? I will prefer pa rin yung ano, yung high value content na malaki yung impact. High value, good Kasi yun. mas gusto ko yung may makukuha sila. Hindi yung na-entertain lang. Yes, magandang entertaining na content. Maganda yan. And maraming yumayaman dyan. Mm. Maraming nagiging milyonaryo dyan and multi-millionaire dyan. Tama? Monetize. Tama. Okay? Oo. Kaya nga marami ding aspiring na content creator na ano para mag-monetize kay Facebook. Walang masama doon. Walang masama doon and maganda ring paraan yun. It's just that yung iba kasi nagiging OA na. Hindi sa ano nagiging OA na minsan nga hindi mo na dapat binibidyo mo pa. 'Di ba parang wag naman ganoon, 'di ba? 'Di ba? Yung privacy natin yun. Kumbaga mas gusto ko pa rin something na maiuuwi ng tao talaga as in take away na magagamit mo sa buhay mo. Para mag-improve yung life mo, yung paniniwala mo kay Lord, kung paano mo ginagawa yung pagtulong sa mga tao. And magagawa natin yun through ano nga, providing something na content na talagang alam mong mai-a-apply ng tao sa buhay niya. Na hindi lang yung napanood ko lang, then after that wala na. Nakalimutan ka na. Oo, parang sumaya ako, oo. Maganda yun. And nakaka-solve din ng problema yun kasi yung mga stress, mga malulungkot, napapatawa mo. Meron akong Tama. isang comment na nabasa, Coach, Di ba? sabi niya, may time na iniisip na niya na parang suicidal thoughts. Kasi yung negosyo niya nalugi, bumagsak, lost siya. Meron ako isang content na ginawa about dun sa marketing, about dun sa problem na na-experience niya. Nung napanood daw niya yung specific video na yun, nakatulong para ma-solve. So nawala na. Kumbaga, sobrang blessed ako na ako naging instrument na ginamit ni Lord para makapag-create ng isang video na makakapag-remind sa kanya na may pag-asa pa. And iyon yung sobrang malalim na reason why kaya ako and I believe yung mga content creators din talaga is ginagawa yung passion nila na mag-add ng value. So nararamdaman ko yun especially sa mga content creators talaga na talagang nasa YouTube, nasa Facebook na goal, main intention is to help and inspire yung mga also siyempre din ma-lead din kay Lord and maging maging example, maging siya vehicle para makilala si Lord, si Jesus Christ, 'no? And personally sa akin, yun din sa mga business ko kapag yun talagang alam ko kapag hindi kasama si Lord, nandun yung stress, nandun yung hindi mo alam kung ano yung gagawin mo, pero 'di ba, si Lord yung nakakaalam ng lahat, 'di ba? I believe nasa Bible yun sa Philippians, 'no? You can do all things through Christ, 'no? Laking bagay na na meron tayong pinagsosurrenderan, meron tayong hinihingan ng strength and wisdom. And sa akin personally, hindi naman sariling galing yun yung Tama. alam ko yung skill na 'to, hindi Oo. naman sa'kin nanggaling yun, yung napanood ko na video, galing kay Lord yun. Ginamit niya yung taong yun para malaman ko yung information na 'to and mai-share ko naman yun sa ibang tao. So, ganun ko tinitingnan yung content creation. Hindi siya talaga sobrang technical. So, yung mga nalalaman ko personally is galing yun sa ibang tao and yung wisdom na yun ng tao na yun is galing kay Lord. Kumbaga, si Lord yung nagsusupply lahat
ng mga nalalaman natin and iyon sobrang, naniniwala ako dun 100% na hindi ko magagawa lahat ng bagay na meron ako kundi rin sa tulong niya. So, ayun sa'yo Coach Nel, sa ginagawa mo ngayon, gaano nakatulong yung talagang na meron kang relationship 'no, kay Lord and ano yung puwede mong maibigay na advice? Kasi kanina pinag-uusapan natin is technical, advance, pero yun, before we end 'to gusto lang namin ding gamitin yung platform na 'to para makapag-share sa inyo. So meron ka bang gustong i-share na, um, parang moment sa buhay mo na sobrang hirap, pero nung binalikan mo 'no, na nandiyan siya, siya yung nagbigay sa'yo ng ng kaalaman, wisdom, and right decision sa mga next na gagawin mo? Para sa'kin kasi ano, merong turning point sa buhay ko na ano, na nagkasabay-sabay yung problema, yung na-upstroke yung father ko, yung kalahati ng katawan na-upstroke. So, 'pag gano'n kasi ang nangyayari, alam mong may parating na gastos, Mm, And siyempre hindi lang yung gastos, kung makaka-survive ba yung father mo. Ano, buhay. yung ano ka, yung nag-aalala ka, yung balisa ka na, worried ka na. Sa mga gano'ng pagkakataon, ang iniisip mo rin kung capable ka ba financially para ipagamot, gano'n. Kasi hindi ka puwedeng umasa sa ibang tao, 'pagka may problema sa family na gano'n. Yes. Yun ang pinakamahirap sa lahat 'pag dumating ka sa point na gano'n na hindi ka handa, 'pag may mga gano'ng mga pagkakataon. Nung time na yun, sobrang ano, sobrang turning point yun na kailangan i-acknowledge mo na si Lord yung ano, yung magpapatibay pa rin sa'yo in those times of ano, pagkakataon sa buhay mo na ang hirap, na parang hindi mo alam kung kanino ka hingi ng tulong. Hindi ka sanay humingi ng tulong kasi ako, hindi ako sanay na humingi ng tulong sa iba, Sanay ako na ako yung nagso-solve ng problema, ako hinihingan ng tulong. Yes. It's not the other way around. Kaya parang ang hirap para sa akin na gano'n. Kaya nung time na yun, browsing ako sa Facebook, yun nga, nakakuwento ko lagi, 'di ba? Mm, Meron akong meron akong mga napanood na about kay God na mga reels video na hindi ko alam ba't napastop ako dun. Siguro dahil tuliro na ako, tulala mm, na ako sa buhay, parang gano'n. Nung napastop ako dun, dun ko na-realize na ano, nung natapos ko siya, mm, malinaw yung message sa akin na hindi kailangan it's all about your faith kay Lord. Hindi kailangan makita mo yung bigger picture, mm. Kumbaga yun yung unang step, maniwala ka Yes. na things will going to be fine through His guidance. Mm, Na kailangan i-acknowledge mo na siya lang din yung magbibigay sa'yo ng tamang mga pagkakataon, tamang mga tao. mm, Kasi hindi naman yan babagsak sa'yo, na kailangan mo ng pera, hindi gano'n, 'Di ba, ipapaisip sa'yo, bibigyan ka ng tamang direksyon, mm, iga-guide ka niya, clarity ng mind sa mga pagkakataong balisa ka, mm, na possible kung ano gagawin mo sa buhay mo na hindi maganda. mm. Dahil nga si Lord, ina-acknowledge mo siya, nakilala mo siya, nagiging malinaw pa rin yung ginagawa mong mga desisyon sa buhay na leading into maganda rin yung magiging outcome. Yes. And thank God naka-recover si father. Although it means a lot in my current financial situation. Mm, Pero hindi naman ako nagsisisi. Kasi nga, yung father ko naging okay naman na kahit papaano. Hindi na nga lang sobrang normal mm, kumukha nung una. Pero I'm thankful na na-survive. And siyempre, thankful na na-survive. And ang pinakamahalaga nga, nakilala ko si Lord. And nung sa affiliate ko rin kasi coach, nahirapan din ako magka-result. Kumbaga yun din pala kulang, divine intervention. Kumbaga yung paniniwala kay Lord. mm. And nung nagsimula yun, yung result ko nagtuloy-tuloy na rin. 'Di ba hindi naman gano'n kalaki monthly, 'di ba? As you know, 'di ba? Hindi naman gano'n kalaki nung every month yung kinikita ko sa affiliate marketing natin. Pero after that, after 4 months or 5 months, biglang almost 6 digit every month na yung ano ko, kinikita ko sa affiliate marketing. Can you imagine that? Kung ako lang parang hindi ko kayang gawin, Pero through His guidance, ah, parang binibigyan niya lang ako ng mga hint kung anong content yung kailangan kong i-shoot, 'di ba? Kung ano yung mga kailangan sabihin. Parang nagpe-pray na lang ako, "Lord, kayo na lang ang magsalita para sa akin."
kayo na lang yung mag-ano ng mga words. Minsan nga kahit may script ako, hindi ko nasusunod, eh. Dahil nga si Lord yung nagbibigay ng intervention para bang naide-deliver ko ng mas sobra pa sa best ko. Tama, Yun, grabe siya, iba. Iba siya gumalaw si Lord, iba. tama. Yung ano, yung inakala mo na alam mo na lahat, pero once you ask, guidance and wisdom kay Lord. So, may mga time din na gano'n talaga sa buhay ko na parang, hindi ko alam yung ano, yung next na sasabihin ko, hindi ko alam yung gagawin ko. Pero, pikit ka, pray ka, ask ka ng guide. Hindi ko sinasabing magic kasi siya yun, eh, siya yung kumilos nun. So, kaya ano talaga na importante yung, malalim 'no, na relationship 'no, and yung totoong faith natin. And lahat 'no, marami namang negosyo ako. I tried multiple businesses. I failed multiple times 'no. So, mas marami nag-fail, pero pinakaimportante kasi sa failure is the lesson. Gaya ni Coach Nel, iyon gano'n din ako, parang ayoko mag-ask ng help sa mga ka-church namin before. "Brother, baka matulungan ka namin, pag-pray ka namin, punta kami sa bahay niyo." Kasi that time, during the pandemic 'to. May company kami, and our company, we have a 50 plus employees and they close. So, malaking pera yung, need na kailangan talagang ano, gamitin para ma-recover. And then, kumbaga I lost everything that time during the pandemic. Pero yun, na-realize ko na si Lord talaga yung sa kanya ka lang puwedeng siya yung ano, eh, hindi siya yung last resort. Kumbaga dapat siya yung Dapat siya yung ano unang-unang mo, resort oo, na lalapitan. oo. Yung time kasi na yun parang siya yung naging ano, eh, naging huli. So, na-realize ko lang talaga na nung talagang ano, naramdaman ko yung ano, yung time na parang konti na lang talaga, zero balance na. Kahit yung bahay namin nabenta, yung isang sasakyan namin nabenta, marami ring mga utang, all my banks close. But still, dahil alam ko na nandiyan siya 'no, siya yung magsu-supply. Hindi man hindi man sa sobrang dami, overflowing, pero sobrang nai-appreciate ko enough yung naibigay niya, during those time na talagang kailangan namin. So, yun yung ano, yun yung parang yung para sa'kin na naging, personal testimony ko na gano'n niya tayo ka-love, gano'n niya tayo kamahal sa lahat ng ginagawa natin. So ayun, I hope na na-inspire kayo, nakakuha kayo ng value, lesson din na magagamit sa journey niyo. To be honest, sa pagnenegosyo maraming mga dadaanan talaga 'yan. But 'yun, ingredients 'yun. Kaya na-appreciate ko rin na sobrang nakakatuwa, naka-inspire yung story ni Coach Nel sa community namin. And 'yun, hopefully nakakuha kayo ng aral. Is there anything else, Coach Nel, na gusto mong i-add before we end our podcast? Ah, yun nga, 'wag natin kalimutan si Lord sa buhay natin. Kaya nga simula nung nakilala ko si Lord talaga ng mas malalim pa, I always see to it na paggising pa lang siya kaagad ang inuuna ko, 'di ba? Sa mga ginagawa ko, lagi akong humihingi ng guidance kaagad paggising pa lang sa umaga. Before I do anything sa business o kung ano man, family matters, kung ano man, laging iniiwan ko sa kanya yung ano, yung, tawag dito, yung sense of direction sa clarity sa buhay na, "Lord, kayo ng bahala sa araw na ito sa amin, and thankful ako dahil ginising niyo na naman ako sa araw na ito. Another day para makatulong sa mga tao, makatulong sa family ko." Yun. I'm so blessed na ano, mas naging malalim yung faith ko kay Lord nung mga present time na 'to. Kasi iba talaga, eh, kasi kung hindi baka magulo yung utak ko lagi, di ko alam yung gagawin ko. And malamang hindi rin ibibigay ni Lord yung blessing na yung sa affiliate marketing na ginagawa natin ngayon. Hirap din ako nun, hindi ako nagkaka-result talaga. Pero through that, hindi ko alam kung ano yung nangyari, pero iba talaga, si Lord talaga gumalaw, yun lang. I believe it. And I hope kayo, naniniwala din kayo doon and, find in your heart kung ano talaga yung kailangan mo. And 'wag niyong kalimutan na si Lord, nasa atin lang lagi yan. Lagi lang nakaaano sa'yo yan, eh, laging nakaalalay lang.
You just need to ano lang, tanggapin na lagi siyang nandiyan sa tabi mo. And i-acknowledge po natin siya, wag po natin siyang kalimutan. Sabi nga, hindi last resort, kundi first dapat na lagi mong naaalala. And first talaga na laging nasa isip mo. Sometimes na naguguluhan ka, you're in trouble, and hindi mo alam yung gagawin mo. Si Lord lang talaga yung pinaka-best na solution para talaga magawa mo ng tama yung mga bagay-bagay sa buhay natin. Leading into kung ano man yung happiness na talagang gusto natin sa buhay. And with that, thank you sa mga nag-tune in. Alright, maraming salamat. Please like, share this video, and subscribe on our channel. God bless everyone and see you on the next one.